fellowship we have with one another are not enough to mature us. Tandaan po natin yan, yung mga spiritual blessings, yung mga nare-receive natin, yung mga beautiful fellowship natin para sa ating Panginoon, hindi pa rin po sapat yan mga kapatid para tayo ay mag-mature. So in many areas of our lives, we could never fully develop the Christ-like character without those beautiful things called trials. Kaya, yung fellowship, yung fivefold ministry, si pastor, hindi pa rin sapat yun para tayo raw maging mature Christian. Kasi meron pang mga trials, diba? Mga temptations, persecutions, at kung ano-ano pa. Lalo na kapag tayo ay pa-mature na, mas maraming temptations, mas maraming persecutions, mas maraming trials po mga kapatid. Diba? The more tayong malapit kay Lord, the more na nagagalit ang kaaway. Kaya gagawa siya ng maraming kaparaanan para tayo ay hindi maging mature Christian po mga kapatid. Ay kung tayo ay mga madaling matempt, di ba? Madaling matukso, madaling bumigay, di ba? So, hindi natin mapuprogress o madidevelop ang pagiging mature Christian. Kaya ingat-ingat tayo, di ba? So, sabi ko nga nakaraan sa lesson natin, hindi exempted ang mga committed na sa paglilingkod kay Lord sa mga temptations. Hindi tayo exempted. Misa nga tayo pa ito. Di ba nangunguna doon sa mga hindi kaaya-ayang bagay. Yung tayo na ito lumiliban sa gawain ng Diyos. Gusto natin mag-invite na mag-invite, pero tayo mismo hindi na natin nagagawa yung ministry natin, yung tungkulin natin. Kaya hindi tayo exempted siya, kaya committed na po tayo mga kapatid. Praise God. At huwag sana tayo mabilang, di ba doon? Nasama rin to ni Pastor sa preaching na nakaraan. Sana huwag tayo mabilang doon sa mga ipinapanalangin nating bumalik na sa gawain ni Lord. Baka na lang natin, kapag tanto na lang natin, isa na tayo doon sa sinasama sa panalangin na bumalik na kay Lord. Kaya bilang committed Christian, gawin natin ang lahat mga kapatid para mag-mature po tayo. So, yung mga life experiences natin, dapat daw yung mga life experiences na yan bilang isang Christian, lalo na yung mga true Christian, di ba? Sa mga lesson natin, yung mga true servant, true disciple, way rin daw po iyon para tayo maging mature Christian. So, this is also a part of God's plan. So, part po yun ang plan ng Diyos, yung mga trials sa buhay, mga kapatid. Pero yung trials na hindi naman tayo, di ba? Ayaw ng Diyos na yung mababagsak tayo, yung nahihirapan tayo. Yung trials dito sa sanlibutan, yun po yun mga kapatid. Kung paano ba natin, di ba? Makontrol ang ating flesh. Para yan ay hindi tayo ma-distract, di ba? Sa pagiging mature natin bilang isang Christian. Kagabi, di ba? Sabi ko nga, ang Diyos maraming plano sa buhay natin. Kung tayo plan A, plan B lang, ang Diyos plan A to Z. Di ba? From hanggang mula apple hanggang zebra, ang plano niya sa atin. Tayong A lang, hindi pa nagagawa yun. B lang, hindi nagagawa. Pero ang Diyos, tandaan po natin, ang plano niya sa atin, all around, walang katapusan, di ba? A to Z, Z to A to Z. Ganyan ang Diyos, ang daming plano sa buhay natin, mga kapatid. Praise God! Kaya yung mga walang plano sa buhay, ay, ang Diyos may plano sa iyo. Kaya dapat magplano ka, maging mature Christian po sa gawain ng ating Panginoon. So, when you are going through some particular kind of struggle, kapag ito ay ating